Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Nasaan yung apple ko? Ano yung apple ko? Ito pulang-pula na apple. Nagluspan na na ito ang apple. Ang apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? Kabado. Saan ako? Ano magkwento ko? Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apple, Chua. Ay, Apple! Niya to. Apple niya to. Nagugulo ka. Apple niya to. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, Patay tayo dyan. huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na ilang bayan. Yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikling video para sa inyong lahat. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong gabi kaninyong kanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang kagabi dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Salamat po sa inyong lahat.
Alam nyo, madami sa ating mga problema sa lipunan ay dahil sa ugali nating mga Pilipino sa pagpili ng ating mga leader. Unang-una, ang pagkakamali natin ay kung sino yung nakakaaliw sa atin, sino yung maganda sa paningin, sino yung sumasayaw, kumakanta, yun yung naaalala natin pag upo natin doon sa polling precinct. Hindi na natin tinatanong ang kandidato. Noong tumakbo ka, noong umupo ka, at tumatakbo ka ulit, binigay mo ba ang pangako mo na sinabi mong gagawin mo para sa bayan? Hindi na natin iniisip ano ba ang pangako na ibinigay. Tulad ng Bigas. 20 pesos per kilo na bigas. Na Kunti lang. pangako, nakalimutan ng 3 taon, ang pangako hindi binigay. Ngayon may darating na halalan ay naging pangako na naman. Yan ang una nating pagkakamali sa pagpili natin sa leader. Kung sino lang yung sikat na aalala ko, na aliw ako, boboto ko na. Pangalawa, Yari ang pagkakamali natin sa pagpili natin ng mga leader. Kung sino yung galing sa politika, malaking pamilya sa politika, ay automatic na ibinibigay natin ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic na ibigay natin ang boto. Dapat tinitingnan din natin, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito? Ano ba ang kaya niyang gawin para sa bayan? Pangatlong pagkakamali nating mga Pilipino kapag tayo ay pumipili ng leader natin. Ibinibenta natin ang boto natin. Kung sino yung nakakapagbigay ng pera, ayon ang Iboboto. binoboto natin. O ma'am, alam nyo, sa pag-iikot ko, tinatanong ko ang mga iba't ibang lugar. Kasi yun yung realidad natin eh. Diba? Magkano bilihan dito? 2,000, 3,000, 1,500, 1,000. Ilang eleksyon na tayo, naka 2,000, nakatanggap ng 1,000, nakatanggap ng 500, nakatanggap ng AX, nakatanggap ng tupad, nakatanggap ng akap. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating mga pamilya at ang ating bansa? Bakit pa ulit-ulit pa rin ang kahirapan? Dahil binenta natin ang boto natin. Alam nyo, Yes, kami tama, meron. sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay, hindi kami nagbabudget ng pera pambili ng boto. Dahil nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Yung leader, wala na siyang respeto sa kanyang kasamahan. Yung tao, wala nang respeto sa leader. Kasi naging transaksyon. Palitan ng pera. Mamahalin kita, bayaran mo ako. Walang bayad, walang pagmamahal. Masakit sa akin na naririnig na ganyan yung nangyayari sa karamihan at iba't ibang lugar sa ating bansa. Kasi hindi naman ang mga mayayaman ang binibilhan nila ng boto. Hindi yung mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga milyonaryo. Binibili ba ang boto nila ng 500, 2,000? Hindi. Sino ba ang pinagsasamantalahan
ng pagbili ng boto. Ang mga tao na napakahalaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ang kahirapan ng mga tao.